That was a big gamble on his part to say that. He's going to be shooting his own foot kung talagang hindi niya ifa-follow through yan. We need to see him follow through with this statement. Again, it's political will. I don't know if Bongbong Marcos still has the political will to follow through. Sa issue po ng flood control, ikaw ba nagulat doon sa naging pahayag ng Presidente na papanagutin yung mga may sala sa mga issue ng flood control, ang kaharap niya, ang mga nagre-request ng flood control projects, nag-i-implement dahil andun ang DPWH at iba pang mga may kinalaman sa proyektong iyan ng gobyerno, seemingly na timing na yung fact-check ay nangyari bago ang SONA. Last year kasi after SONA, doon nangyari ang fact-checking ng kalikasan. Ngayon, before ang SONA niya, na fact-check agad na sablay, no? Ang mga proyektong yan ng pamahalaan. Last year kasi, nagmalaki siya na 5,000 na raw yung flood control projects. Pero ngayon, iba ang tunada niya eh. Talagang nagdidemand siya ng accountability sa harap ng mga tao na may kinalaman sa pagtatayo ng mga flood control projects, sir. Aba, hindi ako nagulat nung sinabi niya yun. Ang ikinagulat ko, nagpalakpakan yung mga congressman. Yun nga eh. Na pinariringgan niya. At yung pinakamalaki, yung nasa gilid niya, yung pinsan niya si Martin Romualdez. Again, this is a some sort of a redeeming moment for him. Parang redemption to, no, na kesyo ayan ang presidente, no, harap-harapan pinagalitan because a large majority of these flood control projects, no, ay galing mismo sa inisyatiba ng mga kongresista. Sila yung mag-identify ng mga needed flood control projects. I-appropriate yan through the DPWH. The DPWH will then conduct the bidding, pre-feasibility studies, design study, engineering study, and implement the project with the approval of the Speaker of the House. Therefore, halos lahat ng mga flood control projects na binida niya noong last year SONA at ngayon ay inamin niya na minsan nga may mga ghost projects pa daw, no? Ghost flood control projects, no? At grabe daw ang corruption diyan. So meaning to say, he is now passing the ball doon sa Kongreso at ang hindi ko matanggap, pumalakpak sila. Siguro din, because if you cannot hold the head of government accountable like Bongbong Marcos, pinagtawanan lang siya ng mga kongresista. Again, let's give him the benefit of the doubt. Sinabi niya na magre-request siya ng full report from the DPWH sa lahat ng mga flood control projects na naumpisahan o natapos during the last 3 years, no, of his term. At bubusisiin daw nila, titingnan daw nila, re-review daw nila. Ewan ko how many years will it take at kung talagang totohanin niya na managot sila ang dapat managot, MJ. May mga mungkahi, Sir Ibe, no, to put up integrity doon sa challenge ng presidente na dapat raw, kung talagang seryoso, no, to curb down corruption down to its core, magpatupad ng total political ban on public project procurement. Halimbawa, wala raw congressman, walang mayor, walang governor ang makikinabang dito. Magpasa ng batas prohibiting any elected official from directly or indirectly influencing the selection of contractors, suppliers, or project. Tapos magtayo ng independent procurement authorities. For example, establish daw ng National Public Procurement Authority na ang mga staff ay career professionals. Kagaya po ng ginawa sa Singapore. If you're familiar po sa kanila pong Singapore Building and Construction Authority or BCA, tara ma-improve, no? Matiyak, ma-sure ba nga ang mga projects ma-award doon sa mga solely merited companies na may mabisang technical quality at cost effectiveness. May mungkahi rin na magtayo ng digital traceable and public contracting system, parang ano ba, Pro Zorro style digital platform
modeled after Ukraine's anti-corruption system, kung saan ang lahat ng mga bids, ang lahat ng project cost, lahat ng payment milestones ay na-view ng public in real time. Ang tanong, kaya ito? Sir EB. Yun na nga eh. Yun na nga, kaya ba yan? No? In fact, the most resistant to these kinds of initiatives ay mismo ang bureaucracy. Tingnan mo yung customs, yung no contact policy, yung no face-to-face payment. Ilang taon bago na-implement. Hanggang ngayon, hindi pa nga fully implemented. LTO, ganun din. Ewan ko kung mai-implement natin. But if there's a political will, may implement yan. No? Talagang po pwede yan. Pangalawa, I agree with your assessment at yung sinabi mo kanina na just like the Singaporean model, no? But I would even go a step further. Let's look at the Vietnamese and the Chinese model. They have their own state construction company that undertakes those large infrastructure projects. Meron naman tayo, yung Philippine National Construction Corporation. Ewan ko kung buhay pa ba yung government-owned corporation na yan. We have an abundance of qualified, talented engineers that can actually man this firm. Pwede yan, no? Again, it will take time and it will take probably a different compensation package, no, para ma-entice. Kasi alam mo, MJ, no, I have quite a few nephews, no, na nandoon sa Middle East, no, and most of them are civil engineers, no. Grabe doon ang mga civil engineers na mga Pilipino, no, halos ang mga nandoon sa mga mid-tier level na mga mechanical engineers, mga civil engineers, architects, and everything na involved sa construction, mga Pilipino. So, kung talent lang ang pag-uusapan, nandyan yung talent na yan. It's just a rethinking siguro ang kailangan natin dyan. But as low-hanging fruit na, kung sabihin nila, para nga no, mapigilan itong corruption na ito, I agree, no, na dapat meron talagang isang ahensya to facilitate doon sa bidding at doon sa procurement, no, ng mga infrastructure projects. Umpisahan muna natin sa infrastructure projects kasi nandyan talaga yung corruption eh. Pangalawa, tama, no? Ano bang what is the business of a congressman? Na siyang magre-recommend ng flood control project. 'Di ba? Dapat merong isang ahensya na titingin sa kabuuan ng ating bansa saan ang dapat at anong dapat na project ang ilalagay diyan. That's number one. Number two, tingnan mo yung mga kongresista. Huwag ka na lang lumayo. Libutin mo yung barangay mo. Ilang gymnasium, ilang multipurpose building, ilang mga covered walk, ilang mga waiting shed, ilang basketball court ang pinapatayo or pinatayo ng mga kongresista. Yun na lang ang titingnan natin. Yung ba ay may economic benefit sa ating bansa? Yun ba ay may exponential economic benefit? Yun ba ay nag-generate ng economic activity? Wala. At most of them, and in fact all of them I argue, ay puro overpriced, MJ. Tingin mo, Sir Ibin, na mapapasubo dito ang presidente sa pagtupad sa pangakong ito? Dahil, alam mo, mahilig tayo mga Pilipino na matandaan yung mga pangako. Hindi natin nakakalimutan yung mga pangako even to the tiniest detail. Pero itong hamon niya, challenge niya, napakalaki nito na hamon on his part to perform at mapatunayan talaga na may managot but may masampulan. Tama, no? Parang he's going to be shooting in his foot or shooting his own foot. Kung talagang hindi niya ifa-follow through yan, we need to see him follow through with this statement. So dapat siguro unang gagawin niya, there should be a task force, no? That will be assigned to review all these flood control projects na ibibigay DPWH, and then it should be published, no? Together with the name of the contractor, the amount of the yung
geotagging coordinates or geospatial coordinates kung nasaan yun para ma-view ng mga taong bayan saang parte ng bansa yung tinutukoy na proyekto, sino yung mga beneficial owners ng mga contractors, no? At titingnan din yung history ng mga contractors, no? Kasi mapagtagpi-tagpi mo na yan, no? Kung ano ang relationship ng isang contractor sa isang kongresista. So again, it's political will. I don't know if Bongbong Marcos still has the political will to follow through with that statement. That was a big gamble on his part to say that, and it's like medyo malaki at mabigat yung kanyang binitiwan ng mga salita na dapat ay kanya talagang tutuhanin, no?